Karamdam, ang kalibungan, usa nga programa maghahatag iyo yung kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Karamdam, ang kalibungan, magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Karamdam, ang kalibungan. Good morning, gentlemen and ladies. Welcome atong taramdan ang kalibungan nga kundi naging papadangat aton na mapayang kaburoton na Department of Environment and Natural Resources in Region 8 pinagyan aton Regional Executive Director Tirso Parian Jr. Sugad panggihapon Assistant Regional Director for Management Services Dr. Art Salazar. Ngan sugad panggihapon Assistant Regional Director for Technical Services Forester Jose Elmer Bascos. Pandimbasog gihapon han Regional Strategic Communication and Initiatives Group o kon RSIG minamangluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez Sukang. Iya mga kaupo da pisina, Ma'am Rowena, Ma'am Perlis, Ma'am Bona, Ma'am Hedy. Sugad manggapon ni Sir Johan and Sir Ogie. My name is Chito Morante. Yan ang adlaw, aton paghirimang rawan ang may tungod han updates on activities related to intensified forest protection and anti-illegal logging campaign. Ngan kundi naton kakaymang raw mo din niya iton maabtik magbaton ngan amoy nit baga na hibabaro ngan damot at makukuha ni yang hibabroanan kay hiya manggod iton Division Chief iton Enforcement Division na DNR Regional Office 8 and the person hanaton suok nga sangkay Forester Alan S. Cebuano. Mapingaga, Sir Alan. Good morning, Chito, and good morning nga tanan aton mamarati din hiyari yun. Also, nga naabtan ngayon programa. Maupay nga aga aton nga tanan. Okay, Sir Alan, usahan mga priority programs ng DNR, hay laro man pagdamaran ni Secretary Roy C. Matu, no? Amo an intensified forest protection and the anti-illegal logging campaign. So, ano ang mga major activities nga accomplishments, no? Han implementasyon naton kini din ni Region 8, Sir Alan. Ang mga aktibidades, amo ang usa nga aktibidades, activity, Lawin Forest Protection, Forest Biodiversity Protection System, kundiin ang aton mga forest rangers, nga nato upod ang aton mga volunteers, ang mga komunidad, nagpapatrolya kagurangan ira gini-examine anot kondisyon it kagurangan ngan kung ano tira nakikita na propose sirahin mga solusyon para masolbar ito ira kinikita nga problema hapag simple kuan la ito ya patrolya habukid ito nga lawin pero nagamit ito hinkuan gadget di rin na nagsisinurat gadget nat ira ginagamit cellphone nga ni nga ikaduha nga gimbubuhat iton forest iton aton enforcement division itong pag-deputize iton mga community volunteers ginhimo tera nga environment and natural resource officer nagdi-deputize lot kita in wildlife enforcement officers kabulig ta hirahit pagproteher iton aton kalibungan ikatulo ini nga sige-sige nga panakop good management violation amot baga tutulong ang major activities. Sa pagkayanan nga pagpanakop, mga nakakuha na kita 112 incidents. Last year, ang bugos nga tuig, 200. By the way, Chit, inintergam natin, ha? Diri ka signon nga damot na dadakop naton, diri kasi nga damot na dadakop na damot violation. Pwede ito intindihan naton nga agresibo la kaupay, tat panakop. Pero di talot ka didiwara, tungkol kami nadadakop, may da mga insidentin, pagtalapas it aton mga balawad kagurangan. Hapag deputize, balikan ta kanina naging sharing, hapag deputize, may da nakita mga 173 nga forest officers, ngayon 99 nga wildlife enforcement officers, din na Region 8, sige-sige pa itiya, pag deputize, damot volunteers kinukurian nga ni kita hini pag-atiman it ira mga request damot na ugo paton damot na ugo pitat kalibungan
Ngan ang mention ko kanina una, ang lawin, medyo harwaluag na, ang atong mga nabaktas. Medyo nakaabot na kitahin mga 200, mga something like that, mga 200 kilometers. Sa regional office pala ito. I-multiply tayo ito 11 nga mga field offices. Ngayon, unang pang Penrose, at the average 200. Ito kada mo. Haan ira ni baruan, kung tutugutan mo lang ko, kaya mo toyo lang mo interview, inin nga, ang ira na baruan, nga numero 1, hinungdan, hit pagkawaray atong kagurangan, itong pag-uma, kagurangan. Nasusundan ini itong pangutadit kahoy, nga mga illegal, ngayon, itong panhimot mga infrastructure, road construction project hadina. Ito tutulo nga major activities nga na-accomplishment ito natin Law Enforcement Division. Okay, thank you very much, Sir Alan. You know, naging panawagan ni Secretary Simato, didahan nag-agi nga anniversary han DNR, no? Nga ipaybaro, nga ipakilala, hakadamaan, ang mga empleyado, han buhatan nga aadto nakalubog, no? Ha field, nga adlaw-adlaw nga nagsasakripisyo, nga gimbubutang peligro, an iratag sa tagsa nga mga kinabuhi. Now, ipasaro daw naton ang context hining panawagan ni Secretary Simato ngan hirin o ba ini nga iyagin tutudlok, Sir Alan? Kuwag ko rin niya, pagka-simple, we want to protect our forest, gusto natin protect ang forest, pinagit atong forest protection officer, yung Secretary Simato liwat, kalabot kadungan ito, gusto liwat niya proteksyonan, hindi nga mga forest officer. Proteksyonan tat atong forest, pinagin nga mga forest officer, iniliwat nga mga forest protection officer, angay la liwat, proteksyonan kita na atong departamento. Ungod, kada adlaw, hapit nga ni, danay, waray niya tribal order, basta tawagan, itong publiko nga, may aksyonan ni era lugar. Amiton hiya ka piligroso, ka delikado, ka-challenging at trabaho, kay kung napaugop itong mga komunidad, lugar, mauli pa kita nga di aton ahensya, paghimong travel order. Ada na kita na ato ba ng problema, inin nga, to ka peligroso, kay nagawa sa opisina, usahay, waray travel order. Pinagini nga ginkukuan, ginduduso ni sekretary, iya nga naging pirmahan, andaw, di na aton anibersaryo. Nagkuhan niyan, Environmental Law Enforcement Protection Service. Okay, thank you very much, Sir Alan. Ngan namang kasangkayan, dinin aton taramdan ng kalibungan aton ginihimang rawan ang may tungod and updates on activities related to intensified forest protection and the anti-illegal logging campaign. Kundi na naton kay mga raw, amo ang Division Chief, an Enforcement Division, and DNR Region 8, and the person of Forester Allen S. Cebuano. Kami mabalik, katuliwan lang ni. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. May mga bundok na malawak ang kagubatan, natirahan na maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito. Nagkakaroon ng hanapbuhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan, at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano
paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Taramdan ang kalibungan. Okay, thank you very much. We're back right here. Aton taramdan ang kalibungan nga kundiin kay istorya naton Forester Alan Cebuano, ang aton Division Chief and Enforcement Division and DNR Region 8. We are talking about the updates on activities related to intensified forest protection and anti-illegal logging campaign. Okay, Sir Alan, basar han iyo eksperyensya, no? Ngan pag-assess. May I ask, ano ba ang mga importanteng requirements, mga requisitos para maging madinaugon ano sa nga kampanya para forest protection and anti-illegal logging, Sir Alan? Itong importante nila, kung namomobilize ta, itong mga komunidad, namomobilize ta, naugupiran, nabuligiraha atong pagproteher mismo hitira kagurangan nga kundi hiraharani. Ngan, siyempre, dapat hira magbibinipisyo itong kagurangan. Gintutugutan hira to a certain extent. May mga portion ito nga forest lang na pwede magtanom, pwede mag-harvest liwat, inin nga, basta imo manggod nakakabenepisyo kahit sa nga butang, imo gimpapaura. Diri na nakita ni sige lang kapag pinagdiri, diri pwede. Tugutan tera gumamit ng tuddo ang tera kung ano sa mga paggamit it nga kagurangan para dito maruba makapagserbisyo pat umarabot ng mga tao. Gud dato niya kwan magiging successful kita ito kung itira mismo maugup naton mabulig na. Okay. Aada na Kongreso ang tinatawag natin nga Environmental Protection and Enforcement Bureau or EPEB, no? Nga priority nga bill nga ginduduso actually ni Secretary Simato nga iniin para mahimo, no? Nga balaod para mas matagan hingipon nga protection ang Department of Environment and Natural Resources implementasyon han environmental laws. So, ano na ang update hiningan pwede mo ba kami matagan siguro magiging hitsura hini kung panahon nga mahimo na ini nga balaod, Sir Alan? Hapag kaya na ito nga Environment Protection and Enforcement Bureau, ada pa aton legislature, ada pa ya bagagin, papanday pa ya, hapag kaya na. Magiging itsura ito, sana maprobaran na, no? Maging balaod diya, permanent presidente ka man dito. Magkakameda, bag-o nga Bureau DENR. Focus siya enforcement of all environmental laws nga alit aton jurisdiction. Separate diri na hiya under ito on technical services, ERD technical, separate bureau, purely enforcement. Nga natira plano, bubutangan yan mga uniform personnel, trained, bagat mga kapulisan. Siyempre, may daliwat mga non-uniform personnel. Sugad man ang mga foresters. Baga sugad ito't itsura. I see. Okay. Thank you very much, Sir Alan. No? O baga informative at tunduro nga imo ginataga aton nga imo pangasoy, ano? Ngan sana na santuplotan aton mga magkirita, mga mamarati kung ano talaga ini nga aton gintatawag na ELEPS ngan EPEB, no? Okay. Now, pagkaya na anoan na mga gintututukan han Enforcement Division kasumpay hining priority programs, Sir Alan? Okay. Mintras, waray pa ito may mga balaod, Secretary, nagkuan na, bagan interim hiya, nga enforcement nga service, na pinagin Department Administrative Order. Kaya may naman nila nakita nga basararan nga pwede nga nila mag-create an interim, may naman ito mga balaod nga iragin eksaminan. Magiging insurahin na niya, baga na niya ipip, kay i-enforce na niya bugos, tikang na nga ni kami. I-enforce nga tanan nga balaod under environmental law nga, under jurisdiction ng DNR. An enforcement division, an enforcement section ng PENRO, an enforcement section ng SENRO, an enforcement units an MGB nga EMB o sa unalaya. Paano?
may dalay operational control taken dito central office direct ka amon. However, it amon movement, it amon mga travel orders, mga logistics, mga ekipahis, may paghihapon administrative control kung hain kami na bilong nga opisina. Example, taga mines, taga EMB, kung magawa sila, era mga bihikulo, ang taga sentro, taga Penro, era mga bihikulo, kay may damat administrative control. Pero itong operational control good, kung naanon itong movement, itong mga plano, direct ka ng central office. Pag kaya napapangunahan la anay hiya, itong enforcement division. Labot lang kung may designate nga i-designate nga bagahin in charge ito. Magiging challenging niya na imagine ka bugos nga environmental law. Mao pa ini patikang kapano namon ini ma-operationalize nga waray pa kami sakto nga pundo logistics waray mga tao. Nga napagkaya na nagpaplano kami nga kung amo man ito nga mga tanan ng environmental laws. An aton anti-illegal logging task force dapat magbalyo na himbado liwat. Hindi dapat di rin na anti-illegal logging task force. Maging regional enforcement, di ba? Environmental law enforcement task force. Bugos na liwat. Bagat akong ginkukuha niya nga ideya, hamaabot nga mga adlaw, simana, nagpaplano ako pag-imbita rin mga other law enforcement units para magkamay da kita consultative workshop on how are we going to operationalize this one. Diri ta kaya. Unlike an IPEB, kung bureau na yan, may uniform men. Hapag yan wala kita uniform personnel, we need partnership, collaboration, as usual, with other law enforcement units. Okay, thank you very much, Sir Alan. Ano? Iba pa nga mga impormasyon, bakit may nakapabaga gusto ipasaro, ano? Kumo namumunuhan Enforcement Division, and then let's go straight siguro ng mga panawagan, and then some sort an imo parting statement. Sir Alan, go ahead. Ayla ka mo pagkuhan, ayla ka mo masyado kabaraka. Itahin siya't gobyerno, dinar, kaupod, ang ibang mga law enforcement units. Di rin nakaturog itrabaho. Ay ka mo pakialang pagpebarhamon, kaya permanente, aaksyonan tayo itong katungod ta, proteksyonan it aton, kalugaringon, kalibungan. Kahino pa man ini, it magpapaura, hit iyo kalibungan, hit iyo dapit. Makinang lampa bakitan taga-ibang ariyon nga makani amot magbabantay ito. Aton obligasyon pagbantay ito, amulat obligasyon pagsuporta iyo. Buroble kita kay basta nagbuburoble, maaram naman kita resulta nga mao pay good man kung nagbuburoble nga siyempre nagkakaaro sa kita. Para usa nga tumong nga maprotehiran naton ini nga kalibungan. Salamat ngan mo pay nga adlaw aton nga tanan. Okay, thank you very much, Sir Alan. Ngan naman kasangkayan aton ginarimang rawan ang may tungod han updates on activities no related to intensified forest protection and the anti-illegal logging campaign nga kundi na nato naging bisita amo ang Division Chief han Enforcement Division and a Department of Environment and Natural Resources in Region 8 in the person of Forester Alan S. Cebuano. Ini nga aton taramdahan ng kalibungan, ginpadangat aton, pinagi mo pa yung kaburoton, and a Department of Environment and Natural Resources in Region 8. Pinagi ang aton Regional Executive Director, Tirso Parian Jr. Sugad manggihapon, Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar, Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos. Panlimbasog gihapon, kan Regional Strategic Communication and Initiatives Group o kan RC, minamangaluhan na Miss Maita Reyna Gomez Sukdang. Iya mga kaupo da pisina, Ma'am Rowena, Ma'am Perlis, Ma'am Bona, Ma'am Hedy, sugad manggihapon ni Sir Johan and ni Sir Ogie. My name is Chito Morante. Would like to say thank you very much for having been with us on Taramdan Han Kalibungan. Ayos! Iyo pala hibatian ang
Taramdam ang kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag kay iyo'y kasayuran, mahitungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabroanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ng pagbago-an atong klima o climate change. Taramdam ang kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dapat ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang ito'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Berdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dapat ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang ito'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, karugtong ng ating buhay. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dapat ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang ito'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating.